beloved Boss Mike Cervera. Nako, mayroon hong panawagan si Sara Duterte, mga kababayan, ha? Si Vice President Sara Duterte sa publiko laban sa mga taong gumagamit daw ng kanyang pangalan. Nako, piling sikat naman. Meron ba kayong nabalitaan ganyan? Mga kababayan, wala naman ako nababalitaan ganyan ginagamit yung pangalan ni Sara Duterte. Paano naman gagamitin yan? Piling malinis, ha? Alam nyo si Sara, piling malinis. Kita nyo, ginagamit daw yung pangalan niya. Saan? Sa pang-i-scam? Baka alam na scammer kang hinayupak ka, kaya ginagamit nila. Tuloy. Mga kabrigada, sa isang messaging platform para raw makapangloko. Sa advisory ho, mga kabrigada, mula sa Office of the Vice President. Pinayuhan ho niya ang publiko na huwag makipag-ugnayan, magbigay ng personal na impormasyon o magpadala ng pera sa sino mang nagpapakilala na Vice President. Nako kahit naman ako kahit naman kayo, pwede rin naman nating sabihin yan na huwag kayong makikipag-ugnayan o makikipag-usap sa mga taong gumagamit sa pangalan ko bilang Mike Cervera. Lalong-lalo na pag humihingi ng pera, Diyos ko, napaka-basic. Sa bagay, yung mga followers ni Sara, mga bobo, kaya kailangan sabihan niyang ganyan. Sa mga taong katulad natin, kailangan pa ba sabihan yan? Diba, mga kababayan? Diyos ko po. Napakababaw talaga ni Sara. Sinabi ho niya na hindi ho siya nangihingi ng anumang pabor o pinansyal na tulong mula sa publiko. Mema na naman to si Sara. Naniniwala ba kayo dyan, mga kababayan? O baka naman kasi ito na yung patunay na dahil madaling maloko yung mga taga-suporta ni Sara Duterte nyo, kaya sinasamantala ng mga scammer. Alam ng mga scammer na uto-uto, mga tanga, mga bobo kayo, kaya kayo yung tinatarget nila. Diba, mga kababayan? Kayo yung target nila, titignan nyo. Ayan na. Si Paring Tam, Boss Mike, nag-send na ako ng GCash kanina, 5K. Anong number? Sige nga, pakicheck nga kung anong number yung sinendan mo. Diba, Diba, Clarita Ara, ang gwapo mo, idol. Ingat sa mga babae. Lalo na sa mga babaeng mahilig sa mga branded. Tignan nyo naman yung damit ko, diba? Nako, Diyos ko. Yan, pambahay ko pa lang yan, mga kababayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di ba, hayaan natin sila kasi proud sila maging tanga. Yan na nga. Yan na yung eto na ho, mga kababayan. Ito na yung isang halimbawa na target ang mga DDS na mga mapagsamantala. Target ng mga scammer ang mga naniniwala sa mga Duterte. Mga kababayan, sipin nyo maigi. Kasi nga nauuto kayo ng mga Duterte. Kaya alam nila na kayang-kaya din kayong utuin ng mga scammer. Nakuha nyo? Nakuha nyo? Kaya kayo, yung mga target nila. Kami hindi matatarget niyan, di ba? Hindi kami matatarget niyan. Tama, mga kababayan? Yan. Di ba? Yun ang sinasabi ko sa inyo. Eto pa, mga kababayan, ito naman si Sara. Ang daming nalalaman. Hindi, umi-epal lang yan si Sara. Ito na. Ba siya kung Eto. Pakinggan naman natin, mga kababayan, kung sakali daw siya, yung presidente, hindi ko pa napapanood yung mga video na to, kung sakali, kung siya yung nakaupo, ano nga ba? Yung ba yun? Pakinggan muna natin. mapapababa siya kung magagawa nila ng paraan yung problema sa Kita nyo magsalita, mapapababa siya kung may mga ganun, Yung bang mga kababayan, parang hindi sigurado sa sinasabi. Ganyan si Sara Duterte. Hindi niya sigurado yung kanyang sinasabi,
Kaya ganyan ang nangyayari. O, tuloy. supply doon sa Middle East. Kita niyo doon sa mga, di ba mga kababayan? Ang pangit magsalita ni Sara, parang mukha niya. Tingnan niyo yung mukha mga kababayan, parang boksingerong bakla. Sa totoo lang, ayan si Sara Duterte parang boksingerong bakla. Oh. Or mapapababa siya Oh. kung merong ibang supply Oh. na hindi dumadaan sa Middle East. Sinasabi paano mapapababa ang mga gasolina, diesel. Ano pinagsasabi mo? Wala kang magagawa diyan kahit anong gawin mo, kahit magtutuwad ka, hindi mo mapapababa ang gasolina. Diyos ko po, Sara Duterte, Papasok sa ating bayan. Ano? So hanggang merong bangayan sa Middle East, patuloy ang pagtaas ng presyo. Di kontra yan sinasabi mo sa sinasabi mong bababa. Alam nyo, wala nang ibang paraan para mapababa ang gasolina. Ngayon, tignan nyo, merong ceasefire na 2 linggo. Di ba? Biglang bumaba yung presyo ng kalakalan ng krudo, gasolina at saka langis. Yan lang po ang tanging paraan, hindi ho yung kung ano sinasabi nito. Wala na hong ibang paraan para mapababa. Ang kailangan, huminto ang gera, tapos. Di ba? Wala na. Hindi tulad nito, pinagsasabi mo, Mapapababa siya kung magagawa nila ng paraan yung problema sa supply doon. Ano yun? Mapapababa siya kung magagawa nila ng paraan yung supply, tanga. Anong paraan? Dapat meron kang paraan. Sige nga, anong paraan ng supply ng gasolina? Sa Middle East. Yung problema sa supply doon sa Middle East. Ano nga ang paraan? Anong paraan? Dapat sabihin mo. Ano solusyon? Problema lang yung binanggit mo eh. Mapapababa siya kung merong ibang supply na hindi dumadaan sa Middle East na papasok. Wala nga! Wala nga, Sara! Ingot-ingot si Sara, mga kababayan ko. Tignan nyo mga kababayan. Bumili na nga tayo sa Japan, bumili na tayo sa Singapore, bumili na tayo sa Russia. Bumaba ba? Di tatanga-tanga. Kasi mga kababayan, ang pinakasentro ng bukal ng gasolina, langis, krudo, nandun po sa Middle East na kung saan yung daanan sinasarahan ng Iran. Kaya na-stuck sila ron. Libo-libong mga barko yung mga na-stuck doon. Hindi makadaan, hindi makabalik, hindi makapunta. Tanga mo. Wala ka namang sinabing solusyon. Kasi mga kababayan, kapag ako tinanong ninyo, ang problema, ganyan. Yung magagawa ng paraan pag nakaisip. Ano nga yung naisip, di ba? Ano yung maiisip mo na paraan? Yun ang dapat mong sabihin. Hindi yung mabababa ang presyo pag nakaisip ng paraan para mahinto ang gera sa Middle East. Ano ngang paraan nga ni? Inulit niya lang yung sinabi. Halimbawa, ganito. Bababa ang presyo ng krudo kung ihinto o i-extend yung pong ceasefire o yung gera dyan po sa Middle East ng Israel at Iran at Amerika. 1 taon, mga kababayan ko, na walang gera at palaraanin natin lahat, makikiusap sa Iran, mag-meeting-meeting, na wag natin idamay yung pong mga imbakan ng mga gasolina, krudo at langis para mapababa yung presyo. Kung ako ang presidente, makikipag-usap ako tulad ng ginawa ni Pangulo na makikipag-usap ako dyan sa Iran at karatig na mga lugar at mga kababayan, maging priority tayo dahil nga tayo yung unang tinatamaan dahil malayo tayo.
Di ba? Malayo tayo sa minahan o sa kuhanan o source ng langis at gasolina, kaya kailangan unahin mo kami. Kung hindi ka makikipagdialogo o makikipag-usap, hindi nila alam yan. Kaya mahalaga na ang Pangulo nakikipag-usap at yun naman ang ginagawa niya. Nakuha nyo? Yung mga malalapit lang, anytime, saglit lang, nandiyan na. Tayo, medyo malayo. Maraming iikutan bago makarating sa atin. Tignan nyo mga kababayan ng sagot. Ayan, i-analyze nyo maigi kung may solusyon. Wala naman siyang binigay na solusyon eh. Wala, mga kababayan, nagkwento lang. Nagsabi ng problema pero walang solusyon. Mapapababa siya kung magagawa nila ng paraan yung problema sa supply doon sa Middle East. Kita nyo, itinuro niya kung magagawan daw nila ng paraan. Ikaw ang tinatanong anong paraan eh. Dalhin mo na lang yung baba daw ni Manang Aimee doon. Di ba mga kababayan? Siya tinatanong, ang sabi, kung pinasa niya lang yung problema, hindi niya naman sinagot. Wala ho talaga eh. Paano kasi bobo talaga si Sara? Hindi naman marunong mag-isip eh. Wala talaga. Kahit na ho, anong paikot-ikot nyo ng utak niyan, kahit ho anong ayos, kahit anong pwesto ng utak niya sa ulo niya, bobo talaga. Di ba? Pag bobo, bobo talaga. Ay, nako. Alam nyo, matutuyuan kayo ng dugo kay Sara. Sa totoo lang. Kaya magpaalaman na nga tayo. Paano mga kababayan? Kita-kita tayo mamayang gabi. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.